Tapos PRRD even made the AFP look so good that they were so trusted by the Filipino people. Number Yeah. one, lagi sila ang trusted. I don't know what it is now, Eric. What did you say? The Browner's numbers were down? Yeah. Browner and the Gibo. PNP. Gibo. Gibo, Browner, PNP. Sa AFP, hindi ko nakita na na-published. Pero Yeah. not that much ang pagtingin sa kanila. Yung pagiging tahimik nila ng AFP, lalo na sa graft and corruption ni Marcos, Yeah. at yung kanilang excuse na chain of command, at Yeah. sila ay non-aligned to politics, kinukundina ng maraming taong bayan nito, mami, na parang palusot sa kanilang pagkukonsenti dahil nakikinabang sila. Nakaka-apekto ito sa buong institusyon ng AFP, Ma'am Lorraine. Lumalabas ka pati ang Kwan, Ma'am Lorraine, iwan ko kung tama ito, nag-deny na si Bronner, yung mga properties niya, parang he enriched himself Yeah. in office at the expense of the organization and the people. Yeah, he denied it. He denied that condo thing in the BGC, but those are just words, 'di ba? You have to Tama. show us proof because Yes. I don't nobody trusts you, Omet. Ang baba Yeah. ng trust rating mo. Yan ang problema mo. yan. Eric, it's interesting kasi to me that during the time of the father of this corrupt president, no, si FM Senior, who was just as corrupt, no, sinira niya ang AFP. Sinira niya ang tiwala ng taong bayan sa AFP. So nung natanggal na siya, na-depose siya, na ganun din mangyayari kay Marcos, madi-depose din ito, no, itong junior na ito. After he was deposed, the AFP had to undergo serious soul searching. Anong ginawa natin na hindi na tayo Yes. pinagkakatiwalaan ng taong bayan, 'di ba? And that's going to be a repeat. Because right now, when I'm monitoring social media, ang laki ng galit ng taong bayan kay Omet Browner at saka sa Yeah, grabe. AFP. Grabe. Kasi hindi naman duwag ang Pilipino eh. Ay, hindi naman bobo ang Pilipino. Di ba? Naiintindihan namin kung ano yung chain of command. Naiintindihan namin kapag kayan ay dahilan na lang na ginagamit. Kasi nga katulad ng pag-explain ni Eric, no, ang chain of command hindi siya patay na konsepto, buhay siya. At ang bumubuhay sa kanya ay yung espiritu ng yung tiwala ng taong bayan. Tama. Diba? So ang mangyayari ngayon, ulit na naman, no, the AFP will be not trusted by the Filipino people, and then when all this is over, you'll have to go through that whole soul searching Yeah. again. Pero Eric, Ayun. ang galing naman ng CPP kasi nagawa nila ito, 'di ba? Yeah. Na yung kaaway nila yung AFP ay hindi pinagkakatiwalaan, minumura ng taong bayan ngayon. Ano panahon ni PRRD, mahal na mahal ng taong bayan ang mga sundalo, 'di ba? Because a government official, a government leader, will Yeah. always be measured by the people on the actions Yes. that you make or the decisions that you make and the actions that you take. Ngayon, kitang-kita, ma'am, nagiging konsentidor sila sa... Mantakin mo, kumakalat yung tawag ni Saldico at ni Yeah. Martin Romualdez kay Bronner at kay Palafox na binibidahan sila ng kukurampot na pera para tumahimik. Yun pala, binawian naman sila sa modernization program. Tuwang-tuwa sila na parang binabribe sila nitong ni Martin Romualdez na Eric- tauhan ni Marcos. Eric, bigyan natin ng konteksto yon kasi yan ang sinasabi ng husband ko sa Mukhang nawala si Ma'am Lorraine, mga kababayan. I-check po natin kung makakabalik si Ma'am Lorraine sa ating Zoom, no? Ito yung mga negative side ng technology pag naputol ang internet connection, ano? I'm hoping that Ma'am Lorraine Marie Badoy, si Dr. Lorraine Badoy can come back, no, and join sa ating Zoom discussion. She was talking about the trust and confidence of the people to the armed forces of the Philippines in the midst ng kanilang pagpapabaya at kawalang decisibong aksyon na sila, ayan, no, si General Bronner, ipinapakita po natin sa ating screen na hindi po siya naging kapanipaniwala na or he lost credibility, affecting even the entire organization of the AFP in terms of trust and confidence of the people, sapagkat
sila po ay parang ginagamit na instrumento sa maruming laro ng politika ni Marcos at nila Romualdez, kagaya po ng pagpapabaya nila sa isyu ng korupsyon. Hindi man lang sila nagsasalita o pumupuna ng tama at nagpapakita pa na yung mga kurakot, kaibigan nila at kinakaibigan sila at happy pa sila. Yung video na kumakalat na sinabihan sila, General Bronner, naipasa na namin ang karagdagang allowance para sa mga sundalo. At tuwang-tuwa siya na para bagang may utang na loob sila kay Marcos at kay Romualdez. Sa totoo naman, pundo ng mamamayan yun. At yun po ay matagal nang dapat ibigay. Yung allowance na yun from a mere 150, ginawang 400 almost or 300. Kaya naging 10,000 per soldier ang allowance. Pero yun po ay pundo ng mamamayan, hindi pera ni Martin Romualdez. Subalit, binawasan naman sila ng almost 20 billion pesos for AFP modernization para sa pag-upgrade ng war technology and war capability and defense capability ng ating armed forces. Tahimik siya. Ganon din po kay General Palafox ng Southern Luzon Command. No? Kaya nga, lumalabas na parang barkada nila ang mga kurakot na politiko. At ang pangalawa ay ito pong kumakalat na nakikinabang sila. Lalo na si General Bronner, walang personalan po ito, kilala ko ito personal, pero hindi ko siya pinipersonal dito namin ni Ma'am Lorraine, yung kanyang pagkaka-involve sa mga anomalous na mga unexplained na kayamanan. Yun po ang sinasabi ko, no? Andyan si Ma'am Lorraine, ayun. Ma'am Lorraine, I want to say something. hello Ma'am Lorraine. Ma'am, check mo Sorry na kung naman. nakabalik ka na. Hello, please try again. Yeah, hello. Hello. Ayan na. Ma'am, maganda po yung binabanggit mo nabigyan ng konteksto itong video call ni Saldico at ni Romualdez kay General Bronner tsaka kay General Palafox. Please go ahead po. Oo, sabi ng husband ko, no, na makes a lot of sense to me. Is that of course, as you'll take the calls of the speaker or the congressman or whoever, di ba? But what was wrong was yung ipinalabas pa ganyan, at saka yung tono nila na para silang, so in other words, he was just saying, of course they have to take their calls. Yeah, but have some dignity about you. Why are kayo yung nagpapagamit sa politiko, yung sinasabi ni Browner. Kapag ganyan ang tono ninyo, na para bagang ay sumisip-sip pa kayo sa isang kongresista, lalo na kongresistang korap katulad ni Martin Romualdez, nakakadiri pakipanoorin ng Pilipino yan. No, so yun ang reality diyan, no. Magkaroon kayo kasi he keeps on saying, wag niyo naman kami isama sa politiko. Sabihin mo yan sa sarili mo, 'di ba? Yan ang sabihin mo sa sarili mo, Omet, 'di ba? Yan. Ma'am, speaking of politiko, General Bronner, hindi ka namin pinipersonal. Ito po ay legitimate national issue na dapat po hindi ka tumahimik bilang leader ng AFP. You don't need to call for Marcos resignation. You just need to stand categorically na hindi nyo ito tolerate ang sino man sa gobyerno at politiko na nangungurakot at mandarambong at hindi kayo kailanman magiging kasabwat sa sino mang may otoridad sa gobyerno na manatili sa poder na nangungurakot laban sa mamamayan. Walang mali kapag sinabi mo dyan. Hindi yan pamumulitika. That's fulfillment of your moral and legal duties to protect the state and the people. Yes, correct, no? Kaya lang parang it seems like Eric, yung a few brave men. A few good men and a few brave men. I like that, a few good men, konti na lang, no? So, I like that, ma'am. Ang sabi ni Jack Nicholson you can't handle the truth. Yun ba yung kalagayan mo, General Bronner? You can't handle the truth?